Ito mga kapare ko ay ang Dreamy H12 GT. At isa itong wet and dry vacuum cleaner na kung saan para itong pinagsamang mop and vacuum cleaner at the same time na kayang linisin lahat ng klase ng dumi kagaya ng alikabok, natapon na tubig, kape, juice, and also combined stain kagaya ng spaghetti, putek, or sauce at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, worth it bang bumili nito para gamiting panglinis at ipangpalit sa traditional mop and vacuum cleaner mo? Yan at iba pang mga bagay yung pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. And habang piniprepare ko dito yung box, gusto ko lang linawin na itong product na to is pinadalan dito sa atin ni Dreamy. Pero don't worry, walang say dito si Dreamy sa video na to. Hindi to dumaan sa approval ni Dreamy. So kung ano yung mga information na share ko dito sa video na to, eh hindi siya na bago o na-altered ni Dreamy bago ko to ilabas. So gusto ko lang linawin tong part na to para malaman ninyo na pure testing and pure review yung mapapanood niyo dito sa video. And with that said, simulan na natin yung unboxing. Nga pala, 10 out of 10 tayo pagdating sa packaging ni Dreamy dito. Sobrang secured as ever. Nakita nyo na yan for sure sa mga iba kong Dreamy reviews na talagang iba yung packaging nila. Talagang safe yung mga product na bibilhin ninyo. Isa-isa lagi kong nakita kaya yeah, may mention ko dito palagi. Anyway, inside the box, unang-una nating makikita dito is yung ating charging base. Sumunod naman dyan is yung ating main vacuum cleaner body and then lastly yung kanyang mismong handle. Yes, tatlo lang kaya walang masyadong laman. Now, pag-usapan naman natin yung mga parts na to dahil isa to sa yung mga importanteng part kapag i-navigate natin siya at dapat malaman natin kapag bibilihin natin to. Anyway, unang-una, meron tayo ditong detachable rolling pad na responsible sa pag-collect ng mga dumi or pag-mop sa sahig para maging malinis yung floor natin. And good news, matagal-tagal papalitan tong mop pad na to pero syempre nakadepende yan sa paggamit mo. And yung reason din kung bakit dahil meron na rin tong self-cleaning kaya hindi ka na mapapagod maglinis nito. Meron na rin tong scraper sa ilalim nito na sinasabi ni Dreamy na tangle-free daw pagdating sa mga buhok-buhok. And actually, nung tinesting ko to, totoo naman yan pero hindi ko masasabing free na tangle-free talaga dahil may mga part pa rin talaga na may sumasabit na buhok pero hindi kagaya sa ibang mga vacuum cleaner out there or sa mga ibang mga mops out there na talagang naiiwan yung buhok. Dito kasi sumasabit lang then pwede mo siyang kamayin para alisin or kaya ipahigop na lang din sa kanya. Ganun lang kasimple. Which is I like. Pagdating naman sa mga water tanks neto, una meron tayong dirty water tank na merong 700 ml capacity at ito yung responsible para sa dumi na nakukolekt ng mop natin and nahihigop ng mga dumi or debris ng vacuum cleaner. Sumunod naman, meron din tayo ditong 780 ml clean water tank which is responsible sa pagsusupply ng malinis sa tubig kapag nililinis yung rolling mop natin and also kapag ginagamit natin siya sa mopping mode. Then, meron din tayo ditong handle or handlebar na merong 2 buttons which is power button and a switch button para sa ating mga cleaning modes. Now, usapang usability naman tayo. To be honest, nagustuhan ko tong vacuum cleaner na to. Kayang-kaya kasi neto linisin lahat ng dumi na makikita ko dito sa studio and also dun sa condo. Kahit kasi maliit, malaki, slimy or kaya medyo mahaba yung mga dumi, ay yakang-yaka neto. And pwede din natin siyang gamitin sa mga basahan natin or kaya carpet which is gustong-gusto ko. Kaso nga lang medyo nagkakaroon ako ng hard time kapag nalilinisan ko yung basahan namin lalo na yung mga magagaan dahil madalas yung suction power neto kinakain ng vacuum cleaner neto sometimes lalo na kapag napunta sa edges which is isa rin talaga sa bintahin ng vacuum cleaner na to dahil meron na itong 21k Pascal suction power and 480 RPM brush rotation which is naging responsible nga para sa maganda and also effective na paglilinis sa floor natin, sa basahan and also sa carpet. Kaya gustong gusto ko. Actually, tinest namin to at ito yung kanyang visual representation. Kanina nyo pa nakikita dyan sa likod. At kung mapapansin ninyo, binasic lang niya. Halos 3 minutes lang yung tinagal niyan. And lahat ng dumi na nakikita nyo dyan is representation ng mga madalas nating nakikita dumi sa floor gaya na lang ng mga chicherya, mga beans, alikabok, buhok at kung ano-ano pa. And yeah, 3 minutes lang halos tinagal yung testing natin dyan at binisik niya lang tong part na to. And ang isa pa sa nagustuhan ko dito, kapag dinaanan niyo yung mismo dumi, almost tuyo na siya after netong daanan. Yung tipong mga particles na lang yung natira and alam mong matutuyo na rin agad which is isa sa pinaka nagustuhan ko dito dahil sometimes after mag-mop, kinakailangan pa nating mag-antay para hindi siya dumumi ulit kasi kapag dinaanan mo yung
basa, for sure talagang magpuputik yan lalo na kapag madumi yung paa mo. Pero dito wala nang ganong senaryo. Anyway, tinest din namin to sa mga liquid, which is yung senaryo na meron natapon na tubig, kape, soft drinks or kung ano-ano pa. And yeah, same lang din ang ginawa namin doon sa kanyang suction test. Okay na okay din yung kanyang map test. Dahil kapag dinaanan ng vacuum cleaner na to, talagang linis agad. And same lang din yung feedback ko, almost tuyo na rin yung mismong part na kung saan ginamit natin yung vacuum cleaner. Talagang konti na lang, as in particles na lang yung natitira para masabi natin na tuyo na siya, which is I like. And na-impress din ako sa capability nito pagdating sa mga slimy or yung mga sauce na spaghetti or spaghetti mismo. Kayang-kaya niya rin, yakang-yaka niya, hindi din siya nahirapan, which is isa sa mga kalbaryo ng mga gumagamit ng map out there dahil once na linisin natin yan gamit yung ordinary map, talagang kakalat yan at makakailang piga ka pa ng map bago mo siya tuluyang malinis. Pero dito, isang pasada lang, yakang-yaka niya, linis agad at makukuha niya agad. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito, supported na rin neto yung dual edge cleaning na kung saan pwede natin siya magamit sa mga edges ng bahay natin ng in left and right angle na madalas nagiging problema ng ibang mga vacuum cleaners out there na kompetensya netong Dreamy. And yung isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito ay meron na siyang self-cleaning and also self-drying. Pero make sure nyo lang na na-remove nyo na yung dirty water tank at na-refill nyo na yung ating clean water tank kapag gagamitin natin to dahil medyo need talaga niya ng madaming tubig at need niya rin talaga ng space doon sa ating dirty water tank, which is for me is a normal and logical condition dahil konti na lang yung gagawin mo. Unlike sa ibabad mo pa yung traditional map mo or kaya ilang beses mong pigaan and then kailangan mo isampay para matuyo, dito automatic niya nang gagawin. After niyang linisan yung sarili niyang map pad, automatic na pag-iinit yung ating mismong charging base up to 90 degrees para matuyo or tuyuin yung map pads natin. And actually, umaabot yung procedure na to sa 1 oras or 60 minutes. Pero after naman nun, talagang tuyo yung mismong map pad natin, which is makakaligtas tayo sa mga molds and also sa bad odor after natin gamitin itong vacuum cleaner na to, which is I like again. Pero syempre, hindi to perfecto at ngayon naman pag-usapan natin yung mga hindi ko nagustuhan sa vacuum cleaner na to. Unang-una, yung kanyang LED light panel indicator. Kulang na kulang yung information na binibigay neto or nare-reflect neto. Unlike dun sa kanilang H13 Flex na nandun na lahat or kumpleto na yung information. Meron na tayong battery percentage, alam natin kung anong mode yung ginagamit natin. Dito kasi meron siyang 3 modes which is Eco mode, Standard mode, and also Max mode. Na kung saan naka-color coding indicator at wala nang iba. Walang nakasulat or something. Pero for me, okay lang naman yan. Pero yung hindi okay sa akin is yung wala yung kanyang battery percentage indicator, which is para sa akin is a must para malaman natin kung ilan na lang yung natitiran na battery percentage sa mismong device natin. Although meron naman siya ditong battery indicator pero nakukulangan ako kasi hindi siya naka-percentage type. Mas okay kasi yun para malaman natin kung ilang percent na lang natitira sa battery natin kaysa sa light indicator na hindi natin sure kung palobat na ba or hindi. Which is most of the time yun yung nagiging problema ko dahil once napapasarap na yung linis ko, bigla na lang siyang nilolobat, which is frustrating para sa akin dahil kailangan ko siyang antayin ma-charge or ma-full charge para matuloy ko yung paglilinis ko. And actually, hindi ako pa ng ganun and syempre yung fiancé ko. And dito na rin papasok yung isa pa sa hindi ko nagustuhan dito at yan yung kanyang battery capability. Meron tong 2,500 mAh battery capacity and kaya netong mag-stand ng 35 minutes in Eco mode and 23 minutes naman para sa Standard mode. And based sa paggamit ko dito, talagang kinukulang ako lalo na kapag malaking area yung lilinisan ko. Actually, dito sa testing, nalobat siya bago namin matuloy ulit yung testing dun sa sauce part. Pero to be fair, naglalaro sa Standard mode and also Max mode yung ginamit naming mode doon nagte-testing kami and also kapag naglilinis ako dito sa studio. Pero kahit na ganoon, I hope sana kaya niyang tumagal man lang ng isang linisan bago siya malobat. Talagang medyo frustrating sa akin yung part na nalolobat na siya nang hindi pa tapos yung tinatrabaho ko or nililinis ko. Minsan medyo nakakainis yung part na yun. And I hope magawan to ng paraan ni Dreamy sa mga susunod nilang model. Dahil once na drain yung battery neto, mag-aantay ka ng 3 hours and 50 minutes to 4 hours para ma-full charge itong vacuum cleaner na to. Which is just I said, ang hassle gawin or ang hassle magantay ng ganyang katagal lalo na kapag nag-general cleaning ka or naglilinis talaga kayo sa bahay ninyo. Which is talagang frustrating kung ako yung tatanungin. Dahil ramdam na ramdam ko eh. Anyway, yun lang naman yung mga
bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan. Pero gusto ko nga lang din palang idagdag na okay din yung weight nito, hindi ganun kabigatan. So nakakapaglipat-lipat ako ng mga pwesto. And nagustuhan ko rin yung kakayahan nito na mag-tilt ng 180 degrees para magawa natin yung lie flat mode. Na kung saan pwede natin siya gamitin para linisin yung mga ilalim ng mga cabinets natin. Lalagyan na natin out there na meron paa na basta kakasya siya. Dito kasi sa bahay, hindi siya nagkakasya sa ilalim ng iba kong mga gamit. Kaya hindi ko siya madalas na gamit. Pero good the feature, hindi kagaya ng iba na nakapix lang. So in overall, 10 out of 10 talaga yung cleaning capability nito ating Dreamy H12 GT. However, talaga merong mga part or mga cons or mga trade-offs para sa akin na need din yung malaman kung bibili talaga kayo nito dahil some way, somehow, itong mga trade-offs na nakita ko ay mga big trade-offs na nagiging reason para hindi kayo bumili ng isang product dahil yan yung mga crucial na part. Pero in overall, just I said, in terms of cleaning effectivity, 101% pasado dito ang ating Dreamy H12 GT. Now, pagdating sa presyo nito, naglalaro ng 18,000 plus pesos and pwede nyo po itong makuha sa 16 to 17 plus using the voucher link dyan sa description down below. So kung gusto nyo umiscore nito, ilalagay ko yung link dyan sa description down below. And dito ko natatapusin yung video. If meron kayo suggestion or mga gustong i-share or idagdag sa video na to, kindly let me know at pag-usapan natin yan. Yun lang. Peace out. Kita-kita ulit sa susunod na video.